panalangin. Yan ang pamati ng mga kakain sa araw-araw. Patawarin po kami Kung sa aming mga kasalanan, kaya nang patawad natin sa mga kasalanan. at Huwag bakit mo kami ipaintulog sa tukso, kaya mo kami sa lahat ng kasama. Amen. Mga anak, Espiritu sa Tuhan. Bago mo po, pakitulog lahat ng basura nasa gilid niyo at ihaan sa ayos o ilalay ang mga ngayon, magkakaroon na tayo ng kapag tinawag sa pangalan niyo, sabihin, present. Sofia, present. Luella, present. Germar, Harper, Rafi, Jonas, TJ, Mardon. Mabuti dahil walang lumitan sa araw na ito. So, bago natin simulan ang ating aralin, magkakaroon muna tayo ng activity. So, gusto niyo ba ng activity? Yes. So, ang ating activities, meron akong itong inihandang misteryosong kahon. So, dito sa misteryosong kahon, may laman itong iba't ibang larawan. So, ang gagawin mo lamang ay pupunta kayo dito sa harapan ko, tapos kukuha kayo ng picture nito. At ang gagawin nyo ay titingin nito sa pisara kung saan ito nararapat. Naintindihan ba? Opo! So, halimbawa ng alam ito. So, itong picture na to, saan ko ba dapat ito ididikit? Sa masipang ka, malungkot, matulungin, Masaya. Masaya po. Matulungin. Masaya po. Masaya. Very good sa masaya. So, naunawaan na ba? Opo, ma'am. So, sino gusto sumagot? So, sa mga gustong sumagot, dahil muna sa iba, dahil bibigyan ko ng kantang show. Ay, matawag ka na, oy! So, tama nga ba? Sa unang larawan, ano makikita natin? Masipag, masdilig at nahubugkay. Okay, very good. Ito, malungkot. Malungkot. Ang mga itong larawan. Okay, very good. At sa pang-apat, ito. Masaya. Masaya. Tapos yan, ang din last. Masaya ba kayo? So, bakit sa inyong ginawa? Ano-ano ang mga larawan sa salita na iyong makikita sa pisara? Ano? Mabuti. So, ngayon, may handa ko dito waiting kwento. Ano po yun? So, samahan niyo ko makinig at kasahin ang kwento. Si Maria, si Ana, at ang isla. Ayun. Ay, si Mario din. So, sa isang maliit na damba, may nakatirang mag-asawang nagngangalang Ana at si Mario. Si Mario ay isang madalaga. Isang araw sa kanyang pangingisda ay natutuwa na lamang niya na biglang may napupuspang malaking isda. Wow, ang laking isda! Biglang ay, salamat sa Panginoon at may naiinumin na ako sa aking asawa. Bulalas ni Mario. Namang isisilid na niya ito sa sulo ay biglang ito nagsalita. Huwag ang sabi naman ng isda. Mula na mula si Mario, muntik na siya nahulog sa bangka sa labis na pagkabiyak. Balik mo ako sa dagat at ikaw ay aking dagat sa palaan na anumang iyong tingin. Ano isda? Ano mabaing kako? Tanong ni Mario sa isda. Ako ay alaga ng mga sirena na inatasan magbantay sa bahagi ng dagat.
Ako ay may manika, kaya ibalik mo na ako sa tubig at pagkakalog ko sa iyo ang anuman iyong higit. Naalala ni Mario ang kanilang maliit na tirahan na matagal ng Amerikano ng kanyang asawa. Nais ko ng malaking tirahan, sabi na sa isda. Masusunod, tubo ng isda. Pwede ka bang umuwi at pwede ka nang umuwi at nadadat ng tumayo ng iyong malaking tirahan. Malayo na lang ay natanaw na ni Mario na naging mansyon na ang kanilang dating bahay. Tuwang-tuwa ang kanyang asawa sa pangyayari ito. Inuminsin niya ang kanyang asawa na bumalik sa isda upang humingi na punuin ng mga kasampakan ng kanilang bahay kaya bumalik si Mario at humingi sa isda. Sa kanyang pag-uwi ay nilatnan niya puno-puno ang makaling kasampakan ng kanilang malaking bahay. Hindi pa rin nakontento ang asawa ni Mario. Inutusan niya muli si Mario na bumalik sa isda upang humingi ng napakaraming alahas at dito at ilalanin silang pinakamayaman sa kanilang lugar. Nang sinabi ito ni Mario sa isda, ay nagalit ito. Napakasakit ng iyong asawa. Wala siyang magkakonsentuhan sa buhay. Parusahan ko siya. Kukunin ko lahat ng regret sa kanya, sabi ng isda. Umuwi si Mario at nadatnan niya ang kanyang asawa na nakaupo umiiyak sa handang kawayan na dating nilang tirahan. Malungkot na tinanggap ng mag-asawa ang nangyari sa kanila. So bagay sa kwento, ano ang masasabi mo, Sir Martin? Sabi ko sa kwento, si Mario, si Ana, huwag maging masking sa buhay ito. Kung ano man ang meron ka ay dapat makomento sila. Okay, very good. Sophia, pwede ko bang tumayo? Kung papipiliin ka sa 3 taon, sino ang gusto mong maging katulad? Si Ana ba, si Mario, o ang isda? Bakit? Dahil sa okay, very good. So, nauunawaan niyo na ba ang buong kwento? Opo! Very good. Yes! So, kung nakasabot naman mo, so napay activity during kagapal or subukan natin sukatin kung talagang nauunawaan niyo ang buong kwento. So, dito, ay mga pangalan ako dito. Tapos, bubulot ako dito kung sino yung yes, tumayo at sagutin ang tanong ko. So, ang tanong, paano ba nila ang waka na ninyo? Kung tumalo ko lamang kung ano yung linya na ibigay ko sa inyo. Okay, ma'am. Hirap ko nga. German. Sa isang maliit na dapa, ay may nakatirang mag-asawang nagngangalang Pakibutbuhan. Mario, at si Ana. Mario, si Ana. Ano talaga yung Mario, si Ana. Ha? Wala pa rin sila. Mario, si Ana. Okay, very good. So, pangalawang tanong. Bakit? Isang araw, si Mario ay nanisda at tuwang-tuwa siya na bilang may nahuli siyang ang sa isda, damit natin natin isda. Gamay pa or oh, very good. So, pangatlo, Sophia. Tayo. Dulat na dulat si Mario na bigla nagsalita ang isda at hindi na siyang nahulog sa Pwede pa ba? oh, sige, very good. Okay, very good. Sa mangga. Okay, pang-apat na katanungan. Luella. Malayo pa lang ay natanaw na ni Mario na naging mansyon ang kanilang dating bahay. Okay, very good. At ang panghuling katanungan. Harper. Umuwi si Mario at nadatnan niya ang kanyang asawa na nakaupo. Balik mo naman.
umiyak. Okay, very good. So, magaling dahil nakinig talaga kayo. So, tatanungan ulit. Ano nga ba ulit ang pamagat ng kwento? At sino-sino ang mga tauhan ito? Okay, magaling. So, ang mga tauhan ay ito yung mga tao personal na nagpapagalaw sa kwento o nagbibigay buhay o gumaganap sa pangyayari. So, ang mga tauhan dito is mga dito sila Mario, sila Ana, o si ang isa. Ang susunod ay ang kilos. Pakibasa. Ito yung kilos na naganap sa bawat. So, ang kilos, kumbaga, ito yung nakabase sa NBI motibo o intensyon. So, ang kilos doon sa kwento si Mario at si Ana ng isda ay anong kilos ang ginawa ng isda nung nalaman niya na hindi marunong magkwento si Ana? Ginawi niya lahat. Okay, ginawi niya ang lahat no ng dati para bigay. Ang sunod ay ang damdamin. Pakibasa. So, ang damdamin ay isang feeling o emosyon. No, ang nakikita natin doon is sa kwento is merong galit, kanang saya, at kanang yakan, at dami pa. So, ngayon, magkakaroon muna tayo ng pagkakanggawain. So, ipapagkaso kayo sa tatlo. So, ang gagawin ko lamang dito ay bubuo kayo ng pangungusap gamit ng salitang nasa loob ng envelope. So, may mga naman dito, iba't ibang salita. So, bubuo lamang kayo ng mga pangungusap. So, ito yung unang grupo o pangalawa. So, mag-form session. Ibigyan ko lamang kayo ng limang Sige, surat na nyo sa arang kayo ako yung mandarano. Arang nyo surat. Ang words. Oo, yung bata pang musap. So, kahit ano pag-usap lamang kami. So, ito yung rubrics na papantayan sa ating mga ito.
Bye. Tapos na? Tapos na po, ma'am. Tapos na? So, ibasa lang. Dapat ang boss. Ay, hindi ba rin tapos? Okay. So, itayin muna natin yung pangalawang grupo. Hindi, tumulong si Sophia, ma'am. Tumulong kaya, ito lang po, tumulong po. Hindi po, hindi tumulong po. Tapos na po, ma'am. Tapos na yung grupo. Kaya, okay na, gusto? Okay na? Three. So, ito, nauunawaan naman talaga yung movemento. Yes. Ngayon ay magkakaroon muna tayo ng assessment. Kumuha ng papel. So, babasahin mo lamang ito ng dalawang meses, tapos sasagutin nyo. Their answer ha. So, unang tanong, sino ang mangingisda? A. Ana. B. Mario. C. Leo. Sino ang mangingisda? A. Ana. B. Mario. C. Leo. Pangalawa, ano ang katangian ni Ana? A. Sakim. B. Masama. C. Matulungin. Ano ang katangian ni Ana? A. Sakim. B. Masama. C. Matulungin. Pangatlo, ano ang nahuli ni Mario? A. Malaking isda. B. Malaking buwaya. C. Malaking ibon. Ano ang nahuli ni Mario? A. Malaking isda. B. Malaking buwaya. At C. Malaking ibon. So, pang-apat, sino ang asawa ni Mario? A. Maria. B. Leia.
Si Ana. Sino ang asawa ni Marlo? A. Maria. B. Leia. C. Ana. So, panglima. Bakit pinawi ng isda ang ibinigay na gantimpala ni Marlo? Marjon. A. Dahil hindi marunong makontento ang kanyang asawa. B. Dahil pinatay ni Marlo ang kapwa isda ito. C. Dahil inutusan siyang humiti ng kapitbahay. Bakit binawi ng isda ang ibinigay na gantimpala ni Marlo? A. Dahil hindi marunong makontento ang kanyang asawa. B. Dahil pinatay ni Marlo ang kapwa isda nito. At C. Dahil inutusan siyang humiti sa kapitbahay. So, panghuli. So, number 6 to 10 is yan. Magbigay aral sa kwentong si Mario, si Ana, at ang isda. Magbigay aral. Tapos na? Tapos na po, ma'am. Bart. Tulog si Bart. Okay na? Tapos na? Opo. So, sa number 1, sino gusto sumagot? Marlon. Mario. Ano? Ano? Sagot mo. Ano? Hindi. Okay. Si Marlon. Sa pangalawang katanungan, sino gusto sumagot? Si Jay. Okay. Sa pangatlo, Donald. Okay. Sa pang-apat, Sophia. Sino ang asawa ni Mario? Si Mar. Ano? Kung tayo? Si Ana. Okay. So, sa panghuli, bakit binawi ng isda binigay ang gantimpala ni Mario? Luella. Ha? Bakit binawi ng isda binigay ang gantimpala ni Mario? Dahil si Ana ay aki. Hindi marunong. So, dito, sino gustong sumagot? Magbigay aral sa kwentong kay Luella. Dapat maging kontento kung anong meron ka sa buhay at hindi lahat ikaw ay may kaya sa buhay mo. Anong masayahin mo? So, dapat marunong na rin ang kontento kung anong meron tayo. At sa halip ay So, ngayon, bago natin tapusin ang ating aralin ay ibibigay ko na ang taktang aralin. So, sa inyong taktang aralin ay sulat nyo ito sa assignment notebook nyo. So, bumasa ng isang kwento at bigay o ilarawan ang mga tauhan, tagpuan, at tema ng kwento. So, bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para sulat ito sa assignment. Tapos na? Baba. Tapos na po. Okay, so maaaring magtumayo ang lahat para sa panalangin. German. Oh, son, trust me. Every day at my side, so I can never let it go. Amen. Father, Son, and Holy Spirit.